karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mo at ang laban sa mga Montenegro. Yan ang bahala kayo mag-suspended. Ang totoo, takot na takot ako kay Rigor eh. Kayo mag-alala, Alintes. Ligtas kayo dito. Asan si Marites? Sino nang patakasan niya? Huwag po mag-Rigor. Parang amahin na po. Kaya po nilagay yung nagpatakas kay Alintes. Ano ba nangyari? Ba't di mo nakulis tanggol? Baka pambayad utang. Hindi na mauulit yun. Hindi ko na siya pagbibigyan ulit. Tanggol? Nagpunta ako dito para humingi sa'yo ng paumanin sa nangyari kanina. Nak, niligtas niya ang buhay ko. Tingin ko hindi masamang tao si Tanggol. Malinaw na pulis ako at kriminal to. Basta ako nagpunta ako dito para magpakumbaba sa'yo. Pero kung gusto mo kong ituring na kalaban, sa susunod na magkita tayo, yan din na rin ang tuturing ko sa'yo. Di ba yan yung tumulong kay Maro nung nagkagulo tayo sa beer house? Kriminal? Ngayon ako nakita ng kriminal na humingi ng tawad at nagpakumbaba. Mukha namang bait yung tao ah. Kausapin mo na, humingi ka ng tawad. Hoy! Naalala mo ba kami? Yung nagkamali ka at bumalik ka pa rito. Dahil hindi ka na makakatawid dyan ng buhay. Red Phoenix. Kilala ko kayo ah. Hawak pala kayo ni Roberto. Ha? Hawak? Wala kaming amo. Kung nasaan ang kwarta, andun ang Red Phoenix. Ikaw, ano negosyo mo? Armas at droga. Kaya kailangan ko ng malakas na mga tauhan. Matagal na kaming nagninegosyo ng droga sa Quiapo. Alam na namin ang kalakaran dito. Ba't hindi tayo magsosyo? Malaki ang kikitain natin. No, thank you. High class ang produkto na pinapasok ko. Hindi katulad ng mga inilalako ninyo. Mamawalan ako ng kliyente kung pipitsugan na ibibenta ko sa kanila. Ang bang. Buti naman pala ng yabang nito. Kalma lang. Muntik na ako maiyak eh. Pero kalma lang. Hindi natin mapagkakitaan yung angas na yan. Hindi biro ito papasukin niyo. Maliban sa mga transaksyon, kakailanganin ko protection niyo sa mga Montenegro. Mapapagkatiwalaan ko ba kayo? Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi kami basta-basta. Sa katunayan, nahuli na namin yung si Ramon Montenegro na yan.
Kung nahuli niyo si Ramon, paano siya nakatakas? Tatapatin ko kayo, ha? Diskumpiyado ako sa inyo at sa'yo. Pero may transaction ako bukas ng gabi. Kayo na lang ang maaasahan ko. Doon na lang natin subukan ang husay niyo. Ha? Boss, mas maangas to kung may alak kami. Baka pwede mo kami painumin. Bakit hindi? Meron pala. Ayos. Nag-umirit ah. Erica, mag-usap tayo. Okay na si Lola, na-stress lang. Wala akong pakialam doon. Ikaw, sinira na nga ni Santino ang kinabukasan mo. Pati kami, yung buhay namin, ginugulo niya araw-araw. At ikaw, anong pwedeng mangyari sa'yo dahil dyan sa Santino na yan? Kay Santino o kay Kuya? Kasi si Kuya lagi nagsisimula ng gulo, Ma. Concerned lang sa'yo ang kuya mo dahil sinira nga ng Santino na yan ang buhay mo. Concerned? What does Kuya know about me, Ma? Ha? Yan lang naman alam mo, di ba? Ipagtanggol yung paborito mong anak. Wala akong paborito. Oh, really, Ma? It's okay, Ma. It's okay. Tanggap ko naman na eh. Wala na nga akong maramdaman about it eh. Kasi, si Erica, siya yung anak mong black sheep na kailangan yung patinuin para hindi masira yung imahe ng pamilya. Diba? Si Erica, yung pasaway mong anak. Si Erica, yung puro gulo yung pinapasok dito sa pamilyang to. Si Erica, yung walang ginawang tama para sa'yo. Pero may mo ba naisip na habang lumalaki, habang tumatanda si Erica, ang pinaka-kinakailangan niya yung gabay ninyo? Hindi mo naisip yun, di ba? So now, Ma, please, don't pretend that you care about me. Kasi, Ma, you're a little too late for that. So don't. You look stressed. Ano namang ginawa ni Erica? Kirito, iwanan mo muna ako mag-isa. Akin na yan. Sorry. Kinabit. Sumusobra na yung kapatid mo, ah. Kuya, anong nangyayari dito? Ang gulo-gulo ng bahay na to. Tapos, yung si Santino dumadagdag pa. Sa kabagaling. Finally, nagkausap na kami ni Spinelli. At nagkaroon kami ng kasunduan. Guerrero na magiging protector nila from now on. Magbabayad ba yan na maayos? As he should.
What a privilege. Puprotektahan sa mga gerero. Tulad ng ginawa natin para sa mga Montenegro, kuya. Ang maganda dito, si Spinelli na ang pagtutuloy ng negosyo ng mga Montenegro. At kapag nagkaroon sila ng problema, kayang-kayang itumba ni Spinelli. Uy, ano pala eh. Mukhang mahirapan tayong katrabaho yung Spinelli na yan, ha? Mahirap siyang ispilengin. Kaya naman, ang init kagad ng mga ulo ninyo. Hayaan na ninyong ispilingin na yan. Total, binabayaran naman tayo. Paano nang negosyo natin, Angkong? Eh, di tuloy. Tuloy ang pagbebenta ng Red Chaser. Total, iba naman yung customer ni Spinelli kaysa sa atin eh, di ba? Ano ibig sabihin nun, Angkong? Magiging sunod-sunuran na lang tayo sa tarantadong kalbo na yun. Kidlat, kailanman hindi sunod-sunuran ang Red Phoenix kahit kanino man. Malaya tayo. Nananatili tayo dito dahil natutumbasan naman ni Vice Mayor ang mga serbisyo natin. At tulad ng pangako ko sa inyo, balang araw, magiging atin ang buong Quiapo. Tayo ang maghahari dito. Sir, mauna na po ako. Sige. Sir. Usap-usapan ngayon sa presinto. Binugbog daw ni Sir Di Magiba yung mga nahuling Chinese. Tarantado talaga yung rigor na yan. Yan ang mangyayari kapag pulpul ang hepe natin. Eh boss, di ba police brutality yun? Baka pwede natin report. Malakas kasi yan sa vice mayor natin. Ngayon, kailangan natin ng mas matinding ebidensya para lang mapatalsit yung rigor na yan. Mukhang malas kayo ngayon, boss, ha? Napagbuntungan ng akin ang galit ni Sir Di Magiba. Problemado pa kay Ponggay. Kasalanan naman talaga ni Ponggay yun, eh. Pinatakas niya si Tanggol. Pero alam mo, yan si Ponggay, yan, eh. Kakaunting lambing lang yan at suyo. Huwag kang mag-alala. Mapapasakin ulit yan. Aling Tess. Aling Tess. Tara po, kain po muna tayo. Ako, nagkabala ka pa. Sana hindi ka na naganda. Eh, kailangan niyo po yan. Para man lumabas naman po kayo. Umuwi na tayo. Mang Rigor, trespassing ho yung ginagawa niyo. Ang lakas ng loob mo sabihin trespassing ako. Hepe ako ng presintong Quiapo. Gusto mo ikaw kaso ako ng kidnapping? Rigor, hindi. Sasama ako. Sasama na ako sa'yo. Huwag mo lang idamay. Sige. Sasama na ako sa'yo. Rigor. Rigor. Halika na. Aligtas! O droga na hindi angkop sa mga bata.
Pakiramdam ko, lalong lumiliit ang mundo ni Tanggol. Natatakot ako para sa kanya. May tiwala ako sa apo mo. Gagabayan siya ng Diyos. Yan din ang panalangin ko. May laban akong hinaharap. Ang laban niya. Pero hindi ko alam kung makakaya pa ni Tanggol ang mga problema niya ngayon. Hindi ko alam ang maaaring gawin sa kanya ng mga girero. Sana sa akin na lang nila ibaling ang galit nila. Kaya kong harapin yun. Pero, paano kung mahuli nila si Tanggol? Bago pa mangyari yan, dapat paunahan nating madiskubre ang baho ng mga gerero. Walang saysay ang lahat ng pinaglalaban ko. Kung mapapahamak lamang si Tanggol. Alfredo, mabubuo ko pa ba ang pamilya ko? Makakasama ko pa ba si Tess? Si Tanggol? Matilde, huwag na magkasusuko. Naniniwala ako na may magandang patutunguhan ang lahat ng sakripisyo mo at paghihirap mo sa ngayon. Paano ka nakakasiguro? Sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. Pinagdaanan ko to. Nung nawala ka sa akin, naniniwala ako. Umaasa ako na magkikita tayo. At hindi ako binigong pakinggan ng langit. Kaya sigurado ako, maaayos ang lahat. Napakabuti mong tao. Para hindi kampihan ng nasa itaas. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tigil niyo yan! Tigil niyo yan! May araw ka rin sa amin. Hindi pa tayo tapos. Tara, tara! Ano ba? Tanggol! Tanggol! Tanggol Montenegro! Talagang buong pangalan pa, no? Ako pa talaga maghahabol sa'yo? Eto na, sorry! Sorry, pasensya ka na. Pasensya kung hindi maganda yung pinakita ko sa'yo kanina. Nung umalis ka, kinausap ako ng lola at tatay ko. May punto naman sila. Alam mo, sa tingin ko hindi ka naman talaga masamang tao eh. Diba sinabi ko nga sa'yo, idol kita. Pero sana, totoo lahat ng sinasabi mo sa akin. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Oo! Tarantado akong tao.
Pero hindi ako masama. At lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga Guerrero, totoo yun. Dahil kapag nanatili ang mga Guerrero sa City Hall, patuloy lang na maghihirap ang mga tao dito sa Maynila. Tama ka! Tama ka. Naging biktima din ng mga Guerrero ang tatay ko. At nakikita ko yun. Nakikita ko kung paano nila pinagagalaw ang mga tao sa presinto namin. Pero, Tanggol, kahit naiintindihan kita, kahit ako gusto ko mawala ang mga Guerrero sa City Hall, sa mga pwesto nila, hindi pa rin magbabago ang sitwasyon na kriminal kayo. Dahil sa mga droga at pera na nakuha sa inyo. Tama ka. Alam ko may kasalanan kami. Pero meron lang ako isang pakikiusap sa'yo. Kung maaari sana, huwag mo muna kaming huliin. At huwag mo kami isumbong sa mga pulis. Kinakailangan ko ang tulong mo, Ponggay, para matapos ko ang misyon ko. Kinakailangan lumabas ang totoong resulta ng eleksyon. At kung ako nga ang totoong nanalong mayor, pinapangako ko sa'yo, tutulungan kita para maayos ang buong Maynila. Sige. Pero ipangako mo sa akin, Tanggol, na kapag lumabas na ang totoo, huhulihin ko ang lolo at papa mo. Kailangan nilang magbayad sa batas. Kapag nangyari na ako'y maging mayor, ipapangako ko sa'yo, ako mismo ang magsusuko sa kanila. Pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang buhay ko. Kaya nung pinilit nila ako tumakbo bilang mayor, sinabi ko, ito na ang tamang pagkakataon para bumawi ako sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Na aayusin ko ang buong Maynila, bibigyan ko ng magandang kinabukasan ng lahat ng mga tao. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa akin. Pero nung nakausap ko si Tanggol, iba eh. Parang pakiramdam ko totoong tao siya. Gusto nila magbigay ng pagbabago sa bayan. Ito na ang tamang panahon para magbagong buhay tayo. Para labanan natin ang lahat ng mga politiko na gumagawa ng masama sa City Hall. Hindi mo kalaban si Tanggol. Dahil katulad niya, nabiktima rin ako ng mga Guerrero. Nandito ako dahil tungkulin ko to bilang pulis! Kaya sumama na kayo sa akin! Alam kong hindi ka masamang tao. Ayaw ka namin saktan. Pero sana maunawaan mo rin kami kung bakit namin ginagawa to. Meron kami mga gustong itama at ipaglaban. Pinapaalalahanan lang kita, ha? Hindi ka umut-pulis ka, lagi kang tama. Minsan, kailangan mo nang lubusang makilala yung tao bago mo siyang husgahan. Tama bang nakipagkasundo ako sa isang kriminal? Hindi ako sigurado. Pero, umaasa ako na meron kang iisang salita, Tanggol. Di ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, mapagkakatiwalaan kita. Sana nga tama ang desisyon ko. Umaasa ako na sa tulong mo, magbabago ang Maynila. Tulad ng ipinangako mo. Hindi mo pa tatawarin? Kinalimutan ko na po yung nangyari. Ano ba kailangan kong gawin? Gusto mo, haranahan kita. Ang ganda ng boses niya, boses Anghel. Ang mga ambulansya na nakikita ninyo, nandito yan para ipangako na ligtas ang bawat isa
ang buhay ng Manileño. Sigurado ako may hocus-pocus dyan. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Pwede bang mabuka makita ko? Hindi! Totoo ang chismis, no? Ikaw ang nakapalda sa inyong mag-asawa. Huwag ka na umasa na makita mo pa si Tanggol at si Ramon. Hindi mo talaga kilala ang anak ko, no? Lo, ililigtas po namin si nanay. Kailangan lumusob sa San Dimas para mabawi si Marites. Kahit ano pa man mangyari, handa tayo. Sila Tanggol to, ah. Handa na kayo. Lulusob na tayo. Nay! Tanggol! Bakit ka naman kalaban? Hintayin ka mo! Ay, bilis! Abangan natin sa basketball court! Magwalay kayo! Tanggol! Sabon! Sabi mo, hindi ko sabado! Siguraduhin mo, babalik kayo ng buhay dito. Tara! Abangan na sila! Ano ba?